Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nagmamahal po sa amin. Salamat po sa umagang ito sa inyong pagbibigay ng isang magandang araw sa amin. Salamat din po sa yung oras ng fellowship po namin at pagkakataon na makapakinig po kami ng inyong salita. Mula nung naligtas po kami, mula sa walang hanggang kabuluhang paraan ng buhay sa mundong ito, naglilingkod po kami sa inyo at ipinapangaral po namin ang Ebanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa. Alam po namin, Panginoon, yun po ang katungkulan po namin na dapat tuparin po namin sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat din po sa inyong maluwalhating kahabagan sa bawat isa sa amin. Nabubuhay po kami sa inyong biyaya at lumalakad, nakarating po kami hanggang sa oras na ito dahil sa inyong pagpanubay sa aming buhay. Sa oras na ito, kayo lamang po, Panginoon, magturo sa amin kung ano po ang katotohanan na dapat naming malaman at sundin sa aming buhay. Mamayang hapon po, alis ang Korean Mission Team o Sun Church patungo dito. Tulungan niyo po sila upang makarating po sila dito maligtas at magtatagumpay ang gawain po ng Diyos sa Bible Seminar at sa Christian Living Seminar. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia. Unang Kronika, chapter 24. Unang Kronika, chapter 29, verse 28. So, magmula verse 28 hanggang verse 30 po, babasahin ko po ito. So, pagkatapos siya ay namatay sa sapat na katandahan, puspos ng mga araw, mga kayamanan at karangalan. As si Solomon na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. At ang mga gawa ni Haring David mula sa una hanggang huli ay nakasulat sa kasaysayan ni Samuel na tagakita at sa kasaysayan ni Nathan na propeta at sa kasaysayan ni Gad na tagakita. Pati ang salaysay ng kanyang buong paghahari, ang kanyang kapangyarihan at ang mga pangyayari dumating sa kanya at sa Israel at sa lahat ng mga kaharian sa daigdig. So, ito po yung unang kronika po ay pinag-aralan po ng mga kapatiran kahapon sa Bible study. Bible study po sa Bible Academy. So, alam po natin na every month may Bible Academy po tayo. So, si Evangelist Jonathan po ay nagtuturo sa Bible Academy. Kaya, nasa unang kronika po tayo. So, nag-umpisa po tayo sa Genesis. Okay?
Genesis, tapos hanggang mga isang aklat, isang buwan. Kaya tuloy-tuloy po yung Bible Academy hanggang dumating na po sa unang kronika. So, lumang tipan po muna, tapos yung bagong tipan. Lumang tipan 39, bagong tipan 27. Kaya mga ilang taon po kailangan hanggang matapos ang buong 66 books po ito. So, malaking tulong po yung Bible Academy. Kaya sa 1 hour yung presentation po ni Evangelist Jonathan, tapos mga fellowship po tungkol sa reflection. So, bakit kailangan pa Bible Academy? Hindi ba sapat Sunday sermon? Hindi ba sapat yung mga isang beses lang yung pagkikinig ng salita ng Diyos? So, sa totoo lang po yung Sunday sermon ito ay reminding lang po, reminder. So, reminders po ito para magkaroon po tayo ng gana, para bumalik po sa atin yung ganang sa ating pamumuhay Kristiyano. So, pero yung Sunday sermon, hindi po ito sapat. So, kailangan po yung Bible reading araw-araw. So, kailangan din po yung mga meditation ng salita ng Diyos araw-araw. Kaya meron din po tayong Wednesday sermon, tapos yung Bible Academy po, mga book by book, yung mas detail na Bible study. Kailangan po natin palawakan yung ating territory. Okay? So, kinuha ko po yung mga isang topic po dito para pag-usapan po natin kung ano po yung kalooban, kung ano ang magandang buhay sa mundong ito bilang isang tao, bilang isang taong ligtas. So, verse 28 po, siya'y namatay sa sapat na katandaan. Sino po ito? Si David po ito. Si David po ay namatay sa sapat na katandahan, puspos ng mga araw, mga kayamanan at karangalan. So ito po yung evaluation. Evaluation po ito ng buhay ni David. Ganito po yung ending. So, ganito po yung ending, yung pinakasulat. Okay? Namatay siya, puspos ng mga araw, puspos ng mga kayamanan, at puspos ng karangalan. Okay? So, mas mahalaga po yung mga ending po, di ba? Kaysa mga umpisa. So, hindi lamang po yung mga storya po nila, pati yung storya po natin. Alam niyo po ba, isinusulat po ng Diyos ngayon? Lahat po ng mga buhay po natin ay isinusulat po ng Diyos sa harap niya. Kung anong ginagawa natin, kung anong sinasabi natin, kung ano ang inisip po natin. Tingnan po natin sa Biblia, lalo po sa unang, pangalawang hari, unang, pangalawang kronika. So, napaka-detail po yung mga sulat, evaluation po sa mga tao. Ganito yung mali niya, ganito yung ginawa niya, ganito po yung sinabi niya. Kahit nakakahiyang bagay, nakasulat na po sa Biblia. So, verse 30 po, pati ang salaysay ng kanyang buong, verse 29, ang mga gawa ni Haring David mula sa una hanggang huli. Okay? Yung mga gawa ni Haring David mula sa una, okay? Hanggang huli, yung buong buhay ni Haring David ay nakasulat sa
kasaysayan ni Samuel na taga-kita. So, ganun din po yung buhay po natin. Iniisip po ba ninyo? Yung ating buhay ay nasa harapan ng Diyos. So, mula una hanggang huli, kung ano po ang ginagawa natin, kung ano ang sinasabi natin, lahat po ay isinusulat po ng Diyos. So, ilagay po natin dito yung tali, yung bookmarking. At pumunta po tayo sa Ecclesiastes. Lumang Tipan, Ecclesiastes. Verse 13. Chapter 12, verse 13. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. So, pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. So, ito rin po, tungkol naman po sa wakas ng bagay. Ito po yung conclusion of the whole matter. Conclusion po ito. Ito yung conclusion ng buhay ng isang tao. Ano pong ibig sabihin conclusion? So, yun po ang ending. So, ito yung dapat gawin. Dahil ito yung conclusion. Pagkatapos ng mga mahabang debate, mahabang mga pagkikipag-usap, ito yung buhay ng tao, ito yung dapat gawin, ito yung mahalaga sa buhay natin. Ano ba ang mahalaga sa buhay? Ano ang layunin sa buhay? Ano ang dapat kong gawin sa buhay ko? Marami mga opinion. Marami mga usap-usap. Sa bandang huli, ito na yung pinaka-conclusion. So, wala nang iba. Okay? Yun ang dapat malaman po natin. Tama po? Okay. Yung opinion ng tao, hindi po yung mahalaga. Yung opinion mo, hindi po yung mahalaga. Kung walang Diyos, ang mahalaga po ay yung sariling opinion. Kung wala pong Diyos, ikaw yung sentro ng buong universe. Ang gusto mo, yun ang gawin mo. Kung ayaw mo, so okay na kahit hindi mo gagawin. Kung walang Diyos. Okay. Yung sariling plano, sariling isip, mga sariling pangarap, yun ang sundin ninyo. Kung walang Diyos. Pero kilala po natin ang Diyos na lumikha sa mundong ito. Siya po yung gumawa ng lahat ng mga bagay. Siya po yung lumikha ng buong mundo, tapos siya po yung lumikha sa atin. Siya po yung gumawa sa atin, sa akin, na may purpose. Okay? Yun po yung conclusion. Kung meron po siyang plano sa buhay ko, yun ang dapat natin malaman. Kung ano ang conclusion niya. So ito po, di ba, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos, sasundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati yung mga lihim na bagay, sikreto ng mga tao ay dadalhin ng Diyos doon sa paghuhukom. May sulat. Kaya yung buong buhay ng mga unbelievers ay nakasulat din po. Yun po yung dadalhin po ng Diyos doon sa final judgment.
So, tingnan po natin sa Revelation chapter 20. So, Revelation chapter 20, verse 12. Babasahin ko po. Nakita ko ang mga patay, mga dakila, ang mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ng mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Ang mga patay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. So ito po yung final judgment. Yung mangyayari po yung mga final, yung huling paghuhukom. So paano po mangyayari po yan? Ayon sa kanilang mga gawa. Dalawang pamantayan po ayon sa ating mga gawa. Ibig sabihin, naka-record na po lahat. Alam ng Diyos lahat po ng ating iniisip, ginagawa at sinasabi. Ayon sa ating mga gawa, tapos ayon sa nakatala sa mga aklat. Meron po yung mga utos ng Diyos, batas ng Diyos. So may recording na po. So ganun din po, kaya yung mga recording, yung mga nakasulat, so tungkol sa mga buhay ng unbelievers ay para sa paghuhukom. Pero yung mga believers, yung mga ligtas na tao, yung ating buhay ay meron din pong recording. Nagkasulat din po yung ating buhay araw-araw, nagkasulat din po sa harap ng Diyos para mabigyan po tayo ng gantimpala. So iba po yung purpose. Yung recording po ng mga unbelievers ay para sa paghuhukom. Pero recording po ng mga believers ay para sa gantimpala. So sa Lumang Tipan, Malakias po, sa Lumang Tipan, Malakias, chapter 3, sa Lumang Tipan, Malakias, chapter 3, verse 16. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makagayoy, nag-uusap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alaala ay isinula sa harapan niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga ng kanyang pangalan. So, anong sabi dito? Kapag nag-uusap-usap po tayo, anong ginagawa ng Diyos? So, binibigyan pansin tayo ng Diyos. Binibigyan pa tayo ng pansin at pinapakinggan po niya yung ating sinasabi. Pinapakinggan po niya. So, sa oras na ito, so pinapakinggan po tayo ng Diyos. Binibigyan po tayo ng pansin. Sa Tanawan, Barangay Balele, yung mga minamahal kong anak ay nagtipon-tipon na sila ngayon at nag-aaral sila ng salita ng Diyos. Yung ating fellowship, mamaya Cell Group Fellowship, yung ating pag-usapan sa Cell Group Fellowship ay papakinggan po ng Diyos. Alam niyo po ba, mahalaga po tayo sa harap ng Diyos. Kahit hindi po tayo binibigyan pansin ng ibang tao. Halimbawa, pag pumunta ka, nag-church po kayo, nag-church, pero kung hindi ka binibigyan pansin, anong naramdaman mo?
walang lumalapit sa'yo, walang nagsasalita sa'yo, nakaupo ka lang dyan sa isang corner. Hindi ka binibigyan ng anuman, sino mang mga brothers, sisters. Anong naramdaman? Masaya o malungkot? Malungkot. Ay, ayoko na mag-church dito. Hindi ako babalik next week. Wala akong kausap. O walang lumalapit sa akin. Walang nagbibigay pansin sa akin. Parang isang sakong bigas. Parang isang sakong bigas. Pero isang sakong bigas, binibigyan natin pansin, di ba? Binibigyan pansin yung sakong bigas. Pero minsan po yung mga tao, minsan po hindi tayo binibigyan ng pansin. So hindi tayo kilala sa mundo. Hindi tayo kilala sa mundo. Hindi tayo pinapahalagaan ng mga maraming tao. Kaya minsan mababa po yung ating sariling mga pagkakilala. Isang hamak tao lang ako. Isang abang tao ako. So, walang nagbibigay pansin sa akin. Ganito lang yung buhay ko. Wala akong pera, wala akong alam, wala akong magandang trabaho, ganitong itsura, may sakit ako. Kasi sa pamantayan ng salibutan, wala po tayong ganong magandang kondisyon. Sino po ang binibigyan pansin sa mundong ito? Sino po ba binibigyan pansin sa mundong ito? Yung mga magandang itsura, yung mga magandang gwapo, agad bigyan pansin sila. Okay? Pag maganda, pag pogi. Okay? Sino pa po binibigyan pansin ng tao? Mayaman. Pag may pera, okay? Bigyan agad pansin. May kotse, magandang kotse, yung mga mahaling mga suot, mga hairstyle. Okay? Pag magandang bahay, binibigyan pansin agad. Tapos, sino pa? Yung mga matatalino. Yung mga matatalino, maraming alam. Magaling magsasalita. Bigyan pansin agad. Ay, sino siya? Pero, kung walang pera, tapos may sakit pa, hindi mahusay magsasalita, patputol-putol sa pagsasalita, so, hindi magandang hitsura. Kung ganun po, lalong umaatras. Lumiliit po yung puso, umaatras. Ano po sa Tagalog yung mga yung sariwang dahon pag napitas na, pag arawan siya, anong ginagawa? Nalalanta. Shrink. Anong sa Tagalog? Shrink. Nalalanta. Parang yung puso, nalalanta. Nahihiya, natatakot. Okay. Ganito yung buhay ko. Huwag po kayo gano'n sa harap ng Diyos. Okay? Yung pamantayan ng tao, ganun po yung takbo ng mundong ito. Hayaan na lang, hayaan. Pero iba po yung pamantayan ng Diyos. Iba po yung pamantayan ng Diyos. Iba po yung mata ng Diyos. Yung mata ng tao ay nagbibigay pansin sa ganung mga nakikitang kondisyon. Pero yung mata ng Diyos ay nagbibigay ng pansin sa mga loob natin. Kahit walang pera, kahit hindi magandang hitsura, kahit may sakit, hindi po yung mahalaga. Temporary lang po yung temporary. Ang mahalaga sa harap ng Diyos ay spirito. Spirito. Yung mindset. Okay? Yung isip. Kung ano ang iniisip natin. Okay? Yung makamundong bagay lang iniisip pa,
o makalangin na bagay inisipan natin, yun po yung mahalaga sa harap ng Diyos. O trabaho lang lagi iniisip, o yung kaluluwa na laging iniisip. Paano iligtas ko yung mga mahal ko sa buhay? Kung yun po ang iniisip po natin lagi, sila po yung pinakamarangal na tao sa harap ng Diyos. Okay. Makamundong bagay, makalangin na bagay. Nasa gitna po tayo. Nasa gitna. Ano po yung magiging choice po natin? Isipin po natin mabuti. So, yung mga taong ligtas, okay? Yung mga taong ligtas, ano po yung mga pinag-usapan ng mga taong ligtas? Okay? Iba po yung pinag-usapan po ng mga taong ligtas sa mga pinag-usapan ng mga unbelievers. Yun po yung binibigyan pansin ng Diyos. Pinapakinggan ng Diyos yung ating pinag-usapan. Halimbawa, yung pinag-usapan po natin ay darating na Grand Bible Seminar this coming November 27 na sa ulo na agad. Okay? Kailan po ba yung petsa? November 27. Okay? Sa ulo muna. So, hanggang December 1. Kasi minsan po may kapatiran na lagi tanong-tanong, kailan ba yun? Kailan? Matagal na na-announcement po, pero kahit bukas na po yung Bible Seminar, hindi pa alam. Kailan po yun? Anong oras? Tanong-tanong pa. Ibig sabihin, walang pakialam sa mga makalangin na bagay. So, this is coming Bible Seminar. So, sino yung mga speaker natin? Tapos, sino yung target ko sa evangelism? Siyempre, busy po tayo sa trabaho, sa pamilya, sa bahay, sa school. So, lagi po busy tayo sa trabaho. Okay? Pero, maghanda, mag-isip, kung sino yung target ko sa evangelism, yun po yung unahin. Yun po yung pinag-usapan. Yun po yung pinag-isipan. Yun po yung binibigyan pansin ng Diyos. Pinapakinggan, tapos meron pong isang aklat. Aklat ng ala-ala. Ito po yung aklat ng ala-ala. Okay? Remembrance. Doon po, isinusulat ng Diyos. Ito yung mga pinag-usapan nila, ito yung mga plano nila, ganito. Yung Book of Remembrance. Yun po yung dadalhin ng Diyos doon sa hukuman ni Kristo. So doon po tayo gagantihan ayon sa ating ginawa. Okay? So pumunta po tayo sa Pangalawang Korinto chapter 5. Pangalawang Korinto chapter 5, verse 9 hanggang 10. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mitiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ito po ay hukuman ni Kristo. Lahat po ng mga taong ligtas ay haharap dito. Okay? Yung mga kapatiran, ligtas po ba kayo? Sure po ba kayo sa langit? Yes. Okay? Kung hindi pa po sure, so pumunta sa akin o kay evangelist. Kailangan ito muna siguraduhin mo. Yung salvation, yun muna kailangan tiyakin para walang duda. Okay? Kung meron pa pong mga duda, di ko sure kung saan ako pupunta.
Sa langit pa o sa impyerno, baka maiwan ako. Kung meron pa pong ganong mga duda o pag-alilangan, so yun muna lutasin. Okay? Huwag po kayo mahiya lumapit sa akin. Huwag po kayo kung niligtas. Okay? Yun po yung pinakadelikado. Matagal po na sa church. Okay? Sama-sama sa mga gawain. O ministry, sumasama. Kasama din sa ministry. Pero hindi pa sure yung kaligtasan. Nakita po ganong cases sa aking pamumuang Kristiyano. Mga 10 years po sila nasa church. 5 years na po sila nasa church. Pero minsan, sabi po nila, ngayon ako naligtas sa itong Bible seminar. Yung nakalipas na 10 years, hindi pa naligtas. Nagsimba lang. Sumama sa mga fellowship, mga ministry, sa church. Pero sa puso, may takot pa rin. Tapos, iba yung mga takbo ng isip. Mahirap Christian living. Mahirap. Kahit tinuturuan po sila ng Christian living, pero mahirap sundin. Dahil wala po siyang mga tulong at gabay ng Holy Spirit. Kung may tulong at gabay ng Holy Spirit, so kaya naman po natin sundin yung kalooban ng Amang Diyos. Dahil hindi po tayo nag-iisa, meron po tayong katulong at gabay ng Diyos. Pero yung mga taong hindi pa ligtas, mahirap sundin yan. Mahirap. Impossible po yan, mission impossible. Dahil wala pa po siyang tulong at gabay ng banal na Espiritu. Sa sariling kakayahan, hindi kaya po natin sundin yan. Sa sariling mga will, yung kalooban, kahit gaano ka-strong ang mental mo, hindi po kayang sundin yung kalooban ng Diyos. Kung ligtas po tayo, okay, haharap po tayo sa itong hukuman ni Kristo. Ito po yung darating po sa ating lahat. Tapos, tatanggap po tayo ng kabayaran. Ito po yung gantimpala. Tatanggap po tayo ng kabayaran, gantimpala, o award. Sa mga bagay na ating ginawa habang buhay pa sa itong katawan. Yung katawan po ito, alam mo, yung katawan po ito ay isang napakagandang instrumento. Ito po yung dapat natin gamitin. Okay? Yung buhay natin, yung oras natin, habang buhay pa tayo sa mundong ito. So, balik po tayo sa unang Kronika, chapter 29. Kaya verse 29, ang mga gawa ni Haring David mula sa una hanggang huli ay nakasulat sa kasaysayan. Ganun din po yung buhay natin, yung mga gawa natin, mula sa una hanggang huli. Lahat po ay nakasulat. O nasusulat po ngayon. Nasusulat po ngayon. Para, yun po yung gagamitin sa recognition ceremony sa langit. Recognition. Yun po yung prayer ko. Yung prayer ko po sa Christian life ko, sana hindi ako mapahiya doon sa recognition. Sana hindi ako mapahiya doon sa harap ng Panginoon. Okay? Kapag ipakita ng Panginoon sa akin, ito yung kamay ko. Okay? Na ipako para sa iyo. Ano ang ginawa mo para sa akin?
ibinigay ko ang buong buhay ko para sa iyo, ano ang ibinigay mo sa akin? Ano ang ginawa mo para sa akin? So, di ba dapat hindi tayo mapahiya doon sa harap ng Panginoon Jesucristo? Okay. So, verse 28 po, pansinin po natin yung verse karangalan, verse 28. Yung buhay po ni David ay puspos ng karangalan. Okay? Anong ibig sabihin? Puspos ng karangalan. Puspos po ay puno. Tama po? Puno. Puspos. Puno ng karangalan. Yung marangal na buhay. Yung buhay ni David ay marangal na buhay. So ano pong ibig sabihin, marangal na buhay? So unang Kronika, chapter 4, verse 9. Unang Kronika chapter 4 verse 9, si Jabez ay higit na kagalang-galang kay sa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Sabes na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan. Si Jabez po ay higit na kagalang-galang. Kagalang-galang po ay honorable. Okay? Honorable. Si Jabez. Kaysa kanyang mga kapatid. So, kaya, verse 10 po, ito po yung panalangin po ni Jabez. Verse 10. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway inyong pagpalain, palawakin ang aking nasasakupan na ang inyong kamay ay suma sa akin. Ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap. At ipinakaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hilingin. Okay. Hiniling. Ano po yung prayer ni Jabez? Okay. So, pagpalain mo ako. Tapos, palawakin ang aking nasasakupan. Palawakin ang aking nasasakupan. Enlarge the territory. Enlarge the territory. Boundary ng buhay. Enlarge. Lahat po tayo, may boundary po tayo, di ba? May boundary. Tama po? Yung territory. Okay? Boundary. Yung, malayo ba yung trabaho ninyo? Malayo? Di ba minsan yung mga trabaho ay malayo sa Manila, baka dito, medyo malayo po yung biyahe, so mahirap. Kapag bahay, yung pamilya, so meron pong mga tao na yung territory po niya ay sarili. Yung sarili lang laging iniisip. Yun po yung territory, yung nasasakupan, sarili. Tapos, meron pong tao na yung kanyang territory ay familia lang. Pamilya lang. Lagi, pamilya lang iniisip. Mas malawak ng konti, pero yung mga territory niya, nasasakupan sa buhay, sa isip, ay mga anak, saka yung mga magulang, mga kapatid. Okay? O meron din pong boundary ng kaibigan, di ba? Boundary ng kaibigan. Meron din pong mga territory na mas malawak ng konti yung mga kamag-anak.
Maraming kamag-anak. Maraming kamag-anak. Yung bahay o school, trabaho. Bahay. Meron din pong tao na yung kanyang iniisip ay trabaho. Yun lang trabaho, yung territory. Trabaho. Kaya doon sa trabaho, ubos lahat ng energy niya doon sa trabaho. O sa family, doon po nagugol lahat ng oras. O mga kaibigan, meron din po mga kabataan na doon sa kaibigan, naubos lahat ng energy niya, kaibigan. Pero si Jabez po, hindi po siya kontento. Hindi po siya kontento sa kanyang nasasakupan. Yung prayer niya, enlarge. Enlarge the territory of my life. Okay. Kailangan din po ganong prayer sa mga Kristiyano. Enlarge. Anong sabi ni Jesus? Ano po yung utos ni Jesus bago umakyat po siya sa langit? Pumunta po tayo sa Gawa, chapter 1. Gawa chapter 1 verse 8. Pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Unit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So ito po yung utos ng Diyos. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem muna, tapos sa buong Judea, tapos Samaria. Ito po yung Northern Israel, okay? Buong Northern Israel. Tapos hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Enlarge the territory. Sa Jerusalem muna, Judea, buong Judea, Samaria, tapos sa buong mundo. So ito po yung nangyari hanggang ngayon. Kung hindi po ito nangyari, so wala po tayo dito. Tama po? Ginawa ng Diyos ito. Yung mga maunang ligtas na Kristiyano, sumunod po sila dito. Hindi po sila kontento sa kanilang pamilya lang, hindi po sila kontento sa kanilang mga area lang. Pinalaki po nila yung kanilang nasasakupan. Enlarge the territory of the gospel. Okay? Enlarge the territory of the prayer. Enlarge the territory of the Bible study. Sa una, kahit isang chapter, isang araw, mahirap. Sa una po, mga Sunday sermon lang, nakikinig ng Sunday sermon. Walang Bible reading. Kahit Sunday, pag-attend sa Sunday, mahirap ito. Bible reading, mahirap. Pero, mayroon po tayong hangarin ng Diyos. Mayroon po tayong hangarin na galing sa Diyos. Di ba habang lumalaki po tayo, nung baby pa, pag dede lang, okay lang. Pero, pag malaki na, yung dede, okay pa?
O busok po ba pagdedelang? Yung mga 10 years na bata, pagdedelang, busok? Hindi po, gutom pa. Kaya, lumalaki po yung pagkain. Dumadami po yung pagkain. Iba po yung kinakain ng mga yung mga malaki, yung kinakain ng baby. Habang lumalaki, mas gutom, okay? Mas uhaw. Okay? Hindi po kontento sa dating kinain. Hindi po kontento sa mga dating mga ginagawa. Enlarge the territory. Yun po yung normal na nangyayari. Kaya Bible reading, isang chapter sa isang araw, pero kulang po yan, kaya padagdag yung mga Bible reading. Sa una, reading lang, pero kulang pa po yan. Meditation pa kailangan. Yun po yung natitikim po yung mga lasa ng meditation. Ang sarap ng meditation, kaya so kung ganun po, kung natikman na po yung meditation, hindi po kontento sa reading lang. Dati kay reading mahirap, pero pag nalaman po niya yung mga lasa ng meditation, so yun po yung mga gusto po niyang gawin, meditation. Memorize. Ganun din po sa ating prayer, sa ating mga pagdalo sa fellowship at evangelism. So, kung kontento na po yung mga unang Kristiyano, halimbawa yung Jerusalem Church, kung kontento po sila, doon na lang mga fellowship sila sa Jerusalem. So, paano po dumating yung gospel sa atin? Kaya ginamit po ng Diyos, maraming mga pag-uusig. Okay? So, Gawa chapter 8 po, Gawa chapter 8. Gawa chapter 8, verse 1. Si Saulo ay sumangayon sa pagpatay sa kanya. Ng araw na yon, nakaroon ng malawakang pag-uusik laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Lahat ay nakahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Juda at Samaria maliban sa mga apostol. So nakaroon po ng malawakang pag-uusik laban sa iglesia. So dahil sa pag-uusik, so hiwa-hiwalay po yung mga Kristiyano dahil sa pag-uusik. Kaya ginamit po ng Diyos yung pag-uusik para kumalat po yung ebanghelyo sa maraming lugar. So hanggang ngayon, sa una, di ba yung Korean Life Mission nag-umpisa? So, pero yung Korean Life Mission, hindi po yung mga sariling doktrina. So, meron pong mga missionary na nangaral ng ebanghelyo sa amin, sa una. Meron din pong mga missionary na pumunta sa Korea at nagturo ng mga ebanghelyo sa atin. Tapos, lumago po yung mga Korean Life Mission. Okay? Tapos, hindi po kami kontento sa Korea lamang. So binigyan po kami ng vision o binigyan po kami ng mga pasan sa puso. Dapat pumunta ka sa ibang bansa. So yun po yung mga utos ng Diyos. Kaya sa mga kahit malayo, Philippine po ay malapit po, di ba? Malapit. Mga 4 hours lang sa eroplano, malapit. Kaya yung pag-abot po dito, hindi po ito mahirap compare sa ibang bansa.
4 hours lang. Sa tingin nyo, 4 hours na biyahe sa eroplano, malayo o malapit? Malayo. Eroplano, 4 hours. Malayo. Okay? Pero sa mga ilang mga missionary, yung 4 hours na biyahe sa eroplano ay malapit lang yan. Malapit. Hindi yan malayo. Parang kapitbahay lang yan. Kapitbahay. Meron pong mas malayong bansa. Mga South America, mga Mexico, mga dalawang sakay. Walang mga direct, dalawang sakay. Mga last, yung Santa Maria Church. Yung kasama po ako sa mission team. So, mula nung umalis po sila sa church po, sa Korea, hanggang dumating sa Santa Maria, it took 31 hours. Okay? 31 hours. Mula nung umpisa po sila, umalis po sila sa church po nila hanggang dumarating sa Santa Maria, 31 hours. From Manila to Santa Maria, 12 hours, biyahe sa lupa. Biyahe sa land. Okay? So, meron pong nagsabi, ang layo. 12 hours, yung biyahe sa by land. Ang layo. Pero sa Diyos, malapit lang yan. Buti nga may daan. Sa ibang bansa, kahit walang daan, pumupunta po sila. Kahit walang daan. Yung dinadaanan po nila, yun ang nagiging daan nila. Sa Mongolia, sa mga Africa, sa mga ibang bansa, walang daan. Yung dinaanan po nila, yun ang nagiging daan. Buti nga dito sa Philippines, may highway na. Madali lang yan. Bakit ganito po yung mga isip natin? Yung puso po nila ay malaki. Yung puso po nila ay maluwag. Okay. Mayroon pong mga kapatiran na mga layo galing sa Tinurig hanggang dito. Ang layo, sabi po nila, malayo daw, malayo. Yung puso nila ay maliit. Bakit ang layo, sabi nila, from Tinurig hanggang dito? Dahil sa kanilang puso, malayo. Yung puso, sa puso po nila, malayo. Kung may puso po, kahit galing sa Manila o galing mas malayo, di ba mayroon pong mga from Batangas City, mga mas malayong mula sa mga Taal, mga barangay, 2 hours, biyahe, mga 3 sakay. Pero ginagawa nila. Kahit walang pick-up, pupunta sila. Dahil sa kanilang puso, yung malapit lang, malapit. Enlarge the territory. Okay? Ano mang iniisip po natin ngayon, huwag po natin kulungan po doon. Huwag po tayo kulungan. Huwag po tayo makulungan doon sa mga boundary natin ngayon. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Okay? Yung utos po ng Diyos sa atin, palawakin mo ang boundary mo, yung nasasakupan mo. Yung kaligtasan ay hindi lamang para sa iyo. Kung ligtas ka na, isipin mo agad ang inyong mga pamilya mo, yung mga kamag-anak mo, yung mga kilala mo na malayo. Okay? Palawakin mo ang boundary ng mga buhay mo, isipin mo. Yun po yung prayer po ni Jabez. Prayer ni Jabez.
Kaya last yung mga mission trip ko sa Santa Maria, hindi lamang po yung mga mission team, Korean mission team ay sumama. Pati maraming mga Ortigas Church, mga brothers sisters ay sumama. Okay. Kaya nagtaka po ako bakit, so paano po sila nakasama? So ginasto po nila yung mga, so binayaran po nila yung mga sariling gastos. Okay? Walang support. Sila po yung nagbayad ng mga pamasahe, sila po yung nagbayad ng mga pangpakain, yung mga transportation. Mga 12 hours biyahe, sumama po sila. Dinala po yung sariling sasakyan o nag-commute po sila sa bus. So, para lang sumama sa mission trip, mission mga doon sa Santa Maria. So 12 hours na biyahe, sa puso po nila ay hindi malayo. Pero sa mga ilang kapatiran, 12 hours biyahe, ang layo. Hindi pwede. Pero sa mga ilang kapatiran, kaya naman. 12 hours na biyahe. Ano po yung difference? Ano po yung pagkakaiba? Yung puso po ay malaki. Puso. Yung layo, yung hirap, yung mga expenses, kaya po nilang mag-sacrifice. Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil namatay si Jesus para sa akin. Kaya anong sacrifice na ginagawa po natin ay hindi malaki compare doon po sa sakripisyo po ng Panginoon Jesucristo. Ibinigay niya yung kanyang buong buhay. Okay? Ibinigay ng Panginoon yung kanyang buong buhay. Kaya kahit anong sakripisyo na ginagawa po natin para sa Kanya ay maliit lang. Maliit lang. Hindi po ma-compare doon sa sakripisyo po ng Panginoon Jesucristo. Kaya pumunta po tayo sa Gawa, chapter 13. Verse 22, Gawa chapter 13. Babasahin ko po. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinaluluktan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. So si Saulo po ay inalis ng Diyos, si Saulo, yung pinakaunang hari, di ba? Inalis niya dahil sa problema, kasalanan po ni Saulo. Si David po ay ginawa niyang hari. Tapos, ano po yung sabi ng Diyos tungkol kay David? So, natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinaluluktan ng aking puso. Kinaluluktan ng aking puso. Ibig sabihin, ang Diyos po ay nalulugot doon kay David. So, masaya ang Diyos doon kay David. Tapos sabi niya, gagawa ko ng buong kalooban ko sa pamamagitan niya. Yung kalooban ko, kalooban ng Diyos, yun ang mangyayari sa pamamagitan niya. Pansinin po natin yung words, kalooban ko.
gagawa ako ng buong kalooban ko sa pamamagitan niya. Yun po yung marangal na buhay. Ano po yung marangal na buhay? Okay. Yung mga successful sa buhay natin, mga mayaman o matalino o magandang mga buhay, hindi po yan marangal na buhay. Yung isang marangal na buhay, honorable life, ginagamit po siya ng Diyos para sa kalooban niya. Yung kalooban ng Diyos ay natutupad sa pamamagitan niya. Yun po yung marangal na buhay. Hindi yung sariling plano. Hindi yung mga sariling kalooban. Kalooban ng Diyos. Di ba yun po yung pinakamarangal na kalooban? Maluwalhating kalooban. Marangal na kalooban ng Diyos. Yun po sana matupad po sa pamamagitan ng buhay ko. Kaya verse 36, the same chapter, verse 36. So, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Sapagkat si David, pagkatapos niyang maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos, sa kanyang sariling salinglahi, ay namatay, ay sinama sa kanyang mga ninuno, at nakakita ng pagkabulok. So, kamusta po yung buhay ni David? Ito po yung mga napaka-simple sentence. Yung buhay ni David. He served his own generation by the will of God. Naglingkod ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang sariling salinahi. Ano po yung pinaglingkuran po ni David? Kalooban ng Diyos. Yun po yung hinanap. Kaya alam niyo po ba kung titingnan po natin yung buhay ni David, isa pong mga magandang habit po niya ay lagi po siyang tanong. Lagi po siyang tanong sa Diyos. Panginoon, anong gagawin ko? Panginoon, saan lang ko pupunta? Panginoon, lalaban ba ako sa kanila o hintay lang? Lagi po siyang nagtanong sa Diyos. Ibig sabihin, gusto po niyang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi po siya sumuno sa sariling kalooban. Ayaw niya sayangin yung kanyang oras, yung kanyang buhay sa mga bagay na hindi mahalaga. Huwag po natin sayangin yung ating oras sa mga bagay na hindi mahalaga. Napakahalaga po yung ating oras. Binili po tayo ng dugo ni Jesus. Tayo po yung binili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Napakahalaga po yung buhay natin. Kung hindi po tayo mahalaga, bakit po namatay si Jesus sa cross? Ganun kahalaga po tayo sa harap ng Diyos. Napakahalaga. Marangal po tayo sa harap ng Diyos. Si David po ay naglingkod ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po yung kalooban ng Diyos? Yung kalooban ng Diyos. Ano po yung kalooban ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Okay. Kaligtasan. Yung mga makasalanan ay dapat magsisi at manumbalik sa Diyos. Okay. Yun po yung kalooban ng Diyos. Yung mga material na blessing, hindi po yan kalooban ng Diyos. Delikado po yan. Pag may pera ka, lalong mapapalayo po tayo sa Diyos pag may pera. Minsan, dahil sa sakit sa katawan, so ligtas po tayo. Bumaba yung ating puso. Pag puro ayos-ayos lang po yung buhay po natin, wala po tayo dito. Okay? Wala po tayo dito.
dahil sa problema, dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga disgrasya, dahil sa ganong mga bagay, so nandito po tayo. Nandito. John 3:16. So, isipin po natin sa gilid kung ano ang kalooban ng Diyos. John 3:16. Kung mayroon pong naka-memorize, so i-memorize po natin. John 3:16. Basahin po ito ng sabay-sabay ng daan-daan. 3, 2, 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba, John 3:16, ito po yung mahalagang verse sa buong Biblia. Okay. Kapag i-compress po natin yung buong Biblia, i-compress yung buong Biblia, ano lang matitira? Ito po yung matitira. John 3:16. Ito po yung pinaka-summary sa buong Biblia. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Anong ibig sabihin ganon? Okay? Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. So, gaano kalaki po yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Paano po natin malaman na minamahal po tayo ng Diyos? Paano po natin malaman na minamahal po tayo ng Diyos? Okay? Kasi walang pera. May utang ako. May sakit pa. Kahit matagal na nagpo-pray ako sa Diyos, sana wala akong sakit, pero nandyan pa rin yung sakit. Nahirapan pa rin ako sa buhay ko. Paano po natin malaman na minamahal tayo ng Diyos? Anong ibig sabihin? Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Parang ibang tao lang pinamahal ng Diyos. Ako hindi. Bakit ganito yung buhay ko kung mahal ako ng Diyos? Anong ibig sabihin? Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Yung pinakamahalaga ay ibinigay ng Diyos sa atin. Ganon. Ito po yung meaning ng ganon. Ganon kamahal ka ng Diyos. Ibinigay niya yung kanyang tanging anak, pinakamahalaga. Hindi niya ipinakait ang kanyang tanging anak. Ibinigay sa inyo. Para saan? Para yumaman tayo? Para malakas yung ating katawan? Para mahaba yung buhay natin sa lupa? Hindi po. Para makaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil yun po yung pinakamahalaga. Buhay na walang hanggan. Chapter 5, verse 39. Kaya kapag may stress po kayo, may stress. Dahil sa mga pasaway na anak, dahil sa mga problema. So, i-remind po natin sa ating sarili yung ating salvation. Ligtas ako. Kahit ganito man yung buhay ko, may sakit pa rin, may problema pa rin sa buhay. Okay? Wala akong maayos, wala akong magandang trabaho. Nag-aaway pa rin yung magulang ko. Okay?
Hindi ako binibigyan ng pansin ng ibang mga kaibigan ko, mga binubuli nila ako. Kahit ganun po, tandaan po ninyo ito, ikaw yung napakahalaga sa harap ng Diyos. Okay. Marangal ka sa harap ng Diyos. Okay. Paano po natin malaman na minamahal tayo ng Diyos? Tingnan mo yung cross. Namatay po siya sa cross para sa iyo. Dumanak po yung kanyang banal na dugo para sa iyo. Yun po yung pinaka-evidence. Napatunayan na yung kanyang pag-ibig para sa akin doon sa cross. Yun po yung conclusion. Mahal ka ng Diyos. Okay? Diba? Action speaks louder than words. Okay? I love you, I love you. Mga puro salita lang, pero walang ibigay. Totoo ba yung pag-ibig niya? Mga bibig lang. Pero kahit minsan-minsan sabi, o bihira nagsabi, I love you, pero kapag nakita mo yung malaking sakripisyo niya para sa iyo, malaking sakripisyo niya para sa iyo, anong naramdaman mo doon? Mahal pala niya ako. Minamahal niya ako. Kung hindi, so paano? Bakit siya nagsasacrifice? Ganon. Yung pinakamalaking sakripisyo ay doon sa cross. So, chapter 5, verse 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yun ay meron kayong buhay na walang hanggan at yun ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Nasaan po yung may buhay na walang hanggan? Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Ano po ito? Bible? Okay. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Binabasa ninyo ang mga kasulatan. Binabasa pa natin. Pinag-aralan ninyo ang mga kasulatan sapagkat doon sa mga kasulatan, may buhay na walang hanggan. Yun ang nagpapatotoo tungkol sa akin, tungkol kay Jesucristo. Kaya kung walang Bible, walang kaligtasan. Kung walang pakaunawa sa salita ng Diyos, walang kaligtasan yan. Hindi po yan totoong kaligtasan. Yung prayer, hindi po yan tunay na kaligtasan. Kahit gumaling ka sa sakit, hindi po yan tunay na kaligtasan. Kahit nagpabautismo ka, ganito ginawa mo, pero kung hindi mo kilala yung kasulatan, hindi po yan kaligtasan. So, yung kalooban ng Diyos. Santiago chapter 4, verse 13. Santiago chapter 4, verse 13. Halika kayo ngayon, kayong nagsabi, ngayon o bukas pupunta kami sa ganito o sa ganung bayan, kami ay mangalakal doon ng isang taon at kikita. Ganun ba hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas? Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos naglalaho. Verse 15 po, sa halip ay dapat ninyong sabihin kung luluubin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o yun. Okay. Ano po yung marangal na buhay? Ano po yung marangal na buhay? Yung verse 13. Ngayon, bukas, pupunta kami sa ganito, sa ganung bayan, kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Hindi po ito marangal na
buhay. Okay? Maganda, maraming plano sa buhay. Pero malayo po ito sa marangal na buhay. Ano po yung marangal na buhay? Verse 15. Kung loloobin ng Panginoon. Kung ito ay kalooban ng Diyos. Kung ito ay kalooban ng Diyos, yun ang gagawin ko. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Yun ang gusto kong malaman. Yun ang gusto kong sundin. Kalooban ng Diyos. The will of God. Kaya, Isaiah chapter 32, verse 8. Isaiah chapter 32, verse 8. So, dapat sanay po tayo sa Bible. Okay? Kung hindi, mahilo ka. Nasaan ba yung... Isaiah chapter 32, verse 8. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Unit ang marangal ay kumakata ng mga bagay na marangal. At sa mga mararangal na bagay, siya ay naninindigan. Di ba nabasa po natin kanina sa Santiago, yung mga taong busy sa mga maraming plano sa buhay. Dalawang uri ng tao sa mundong ito. Dalawang uri ng tao. Yung mga busy sa sariling plano. Meron din pong tao na busy sa plano ng Diyos. Saan po tayo busy? Isipin po natin mabuti. Kung hindi po natin nalalaman yung karangalan ng Diyos, kung gaano kahalaga yung plano ng Diyos, kung gaano kaluwalhati yung kalooban niya, sana makita po natin yun. Sana makita po natin kung gaano kaluwalhati yan, kung gaano kaluwalhati ang plano ng Diyos. Sana makita po natin kung gaano karangal ang plano ng Diyos sa buhay. So, kung nakita po natin, siyempre yun ang uunahin. Yung marangal ay kumakata ng mga bagay na marangal. Ano pong meaning kumakata? So, nag-iisip. Okay? Kumakata. Nag-iisip ng mga bagay na marangal. Ano ba ang iniisip po natin? Sa mga mararangal na bagay, siya ay naninindigan. So, ano po? Last verse po natin, Roma chapter 8, verse 5. Roma chapter 8, verse 5. So, Roma chapter 8, verse 5 and 6. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na Espiritu. Ano pong ibig sabihin? Ang mga ayon sa laman. Yung mga ayon sa laman. Yung verse 4, so lumalakad, okay,
upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupa sa atin na hindi lumalakad ayon sa lamat, kundi ayon sa Espiritu. Diba? Dalawang buhay, di ba? Yung mga taong lumalakad ayon sa laman. Ayon sa laman. Yung mga taong lumalakad ayon sa Espiritu. Ayon sa pagnanasa ng laman, ayon sa pagnanasa ng Espiritu. Ayon sa sariling isip, sariling pagnanasa, sariling plano, meron pong taong lumalakad. Meron pong taong na lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa pagnanasa ng Holy Spirit. Yun po yung verse 5. So, yung mga ayon sa laman, yung mga lumalakad ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Yun po yung laging isip. Subalit ang mga lumalakad ayon sa Espiritu ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng Espiritu. Ano po yung resulta? Verse 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Gusto po ba ninyo kapayapaan? Gusto po ba natin yung kapayapaan? Kung gano'n, lumakat po tayo ayon sa Espiritu. Bibigyan kaya ng kapayapaan. Sa mga puso ng Kristiyano, sino po dito? Holy Spirit. Yung banal na Espiritu, Holy Spirit po ay nasa atin na. Sa lahat po ng mga taong ligtas, may kasamang Holy Spirit. Kaya, ginagabayan niya po tayo para lumakat po tayo ayon sa Holy Spirit. Kaya kung lumalakat po tayo ayon sa laman, nalulungkot po yung Holy Spirit. Kung nalulungkot po siya, may kapayapaan sa puso? Wala. Pag lumakat po tayo ayon sa Holy Spirit, so, matutuwa po siya. Nalulungkot po siya. Yung kapayapaan ay bunga. Okay? Kapayapaan po ay bunga ng Holy Spirit. Diba? Love, joy, peace. Ano pa po? Yung siyam na bunga ng Holy Spirit, siyam na bunga ng Holy Spirit, love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito po yung bunga ng Holy Spirit. Pag lumakat po tayo, ayon sa pagnanasa ng Holy Spirit, ito po yung mangyari sa atin. Kaya, bilang isang taong ligtas, hindi po tayo umatras. Hindi po tayo bumalik sa dating buhay. Okay? So, alam po natin na walang kapahingaan doon sa dating buhay. Galing po tayo doon. Kaya go forward. Okay? So, ano po yung goal natin? Okay? Yung goal po natin ay nasa harapan. Huwag po tayo lumingon sa likod. So, go forward. I-target po natin yung ating goal. Okay? So, kung ganon, ma-experience po natin yung tulong at gabay ng Diyos. Okay? So, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa mensahe po ninyo sa oras na ito. Salamat sa inyong pag-ibig, pagmamahal po sa amin. Ibinigay niyo po ang inyong tanging anak, si Jesucristo, upang magkaroon po kami ng buhay na walang hanggan sa
kaharian ng Diyos. Lumalakad po kami ayon sa inyong kalooban, ngunit natitisod po kami minsan sa tukso at pagsubok ng mundong ito. Mahina pa po ang aming pananampalataya. Marami pa pong mga kulang sa aming kaalaman at kakayahan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, upang makatapos kami ng itong landas ng pananampalataya hanggang humarap po kami sa inyong pagbalik. Lahat po ng mga kapatiran dito ng Tanawan Church ay gamitin po ninyo para sa inyong maluwalhating kalooban. At palawakan po ninyo ang aming nasasakupan upang mas maraming kaluluwa ay maabutan po namin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.